Yan po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kami po ay nandito po sa inyong harapan upang maging boses ng mga kabataan o yun pong tinatawag nating youth sector. Isa lang po ang panawagan namin sa lahat ng nandirito at sa lahat po ng nanonood sa ating mga live dyan. Tinatawagan ko po at hinihikayat ang mga kabataan na makiisa sa atin sa rally na ito upang ipaglaban ang ating mga karapatan bilang mga kabataan. Huwag ho tayong maging bulag-bulagan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam nyo po yan, kaliwat kanan na po ang mga buwaya na nanirahan sa ating bansa. Habang sila ay yumayaman, tayong lahat ay nalulugmok sa kahirapan. Tama? Tama? Tama po ba? Tama! Kaya naman, ang pinapanawagan po namin, tulungan po natin yung mga senador na pilit nakikipaglaban upang mahadlangan na ang kahirapan dito sa ating bansa. At hinikayat ko po kayong lahat na magsalita at ipaglaban ang ating mga karapatan upang nang sa ganon, tayong lahat ay makaahon sa tinatawag nating kahirapan o poverty. Wag ho nating hayaang panirahan tayo ng mga buwaya na may mga posisyon dito sa ating lipunan. Nais lang po namin ng pantay-pantay na karapatan, lalong-lalo na po sa aming mga kabataan. Dahil naniniwala po kami na ang mga kabataan pa rin po ang susi sa pagyaman po ng ating bayan. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala! Yes. Kaya nang bigyan po natin ng pagkakataon na magsalita ang aking kasama. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi! Ako po ay galing sa youth sector dito sa NCR. Gusto ko lang pong sabihin, katulad po ng sinabi niya, kami po ay nananawagan sa mga kabataan po dyan na magkaroon po tayo ng boses at wag po nating hayaan na patuloy pa rin pong nagko-corrupt yung mga taong nasa itaas natin. Wag po nating hayaan na Huwag po nating hayaan na patuloy po tayong ibaba. At ayan po, isa rin po sa pinapanawagan namin lalong-lalo na po sa distrito po na aming nasasakupan, which is the District 5. Alam po nating lahat na ang Distrito 5 dito sa Quezon City ay napasama sa mga napangalanan ng Diskaya. Alam niyo po yan. Ngunit, bakit po ganon? Pilit po nilang nililinis ang kanilang mga pangalan. Lalong-lalo na po ang congressman namin. Naglabas po siya ng isang papel na nakalagay doon yung mga flood control projects niya po ay lahat completed. Which is, hindi po totoo. Napakarami pong proyekto ang mga nakatiwangwang sa aming distrito. Bakit pinipilit niyo pong completed ang ilagay doon? Alam naman po yan ng inyong nasasakupan na kaliwat kanan ang mga nakatiwangwang na mga proyekto ninyo sa ating distrito. Kung kayo po ay totoong may pusong matulungin, magbitaw na po kayo sa inyong pwesto. At tanggapin niyo po ang kaparusahan na ipapato po sa inyo. Dapat po sa inyo ay ikinukulong at hindi patuloy na nagpapayaman at ninanakaw ang kaban ng ating bayan. Tama! Lahat kayong mga napangalanan, huwag pong masyadong makakapal, matitigas ang inyong mga pagmumukha. Tao din kayo, may puso't damdamin, at higit sa lahat, may kakayahang mag-isip ng matino. Kung totoong may isip kayo, sana inisip nyo yung mga nasasakupan ninyo. Dapat kayo po ang nangunguna sa pag-angat. Hindi kayo lang yung unang umaangat habang yung mga naiiwan ay patuloy na lumulubog sa pagbaha. Yung mga flood controls project ninyo, saan napunta? Sa bulsa nyo.
Kayo may mga mansyon, kami may mga bahay na binabaha. Bakit po kayo ganyan? Nasaan po ang inyong takot sa Diyos? Asan ang inyong pananampalataya? Asaan ang inyong malasakit sa kapwa? Bakit ninyo hinahayaan ang inyong mga kababayan na lumulubog? Pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong nilalang ng puong may kapal. Kaya dapat lahat tayo ay may malasakit sa kapwa. At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Tama. Huwag niyong pairalin ang korupsyon dito sa ating bayan. Pera lang yan. Hindi niyo po madadala sa hukay yan. Ipamigay niyo po, bigyan niyo po ng karapat-dapat ng mga proyekto, gastusin sa tama ang pondo o kaban ng bayan. Kasi kung maayos po ang inyong pamumuno, maayos ang inyong panunungkulan, may mabuti kayong adhikain para sa lahat, hindi niyo po ibubulsa ang kaban ng bayan. Yan po ay ilalaan nyo sa mga proyektong karapat-dapat na matanggap ng inyong mga nasasakupan. Lalong-lalo na sa mga kabataan dyan, ako po ay nananawagan sa inyong personal. Kayo po ay aming hinahikayat na pumunta rito makiisa para po sa ating karapatan. Upang na sa gayon, malaman po ng mga nasa taas na yan kung gaano tayo kagalit sa kanila, sa mga ginagawa nilang karumal-dumal. At huwag po nating panatilihin na ang lagi pong sinasabi nila ay ang corruption sa Pilipinas ay di na bago. Kailangan po may gawin tayo para sa mga susunod na henerasyon po na maano natin. Tama. Nasa kamay po natin ang susi. Nasa mga palad po natin ang kapalaran ng mga nakaupo na yan. Kung tayo pong lahat ay magkakaisa, tiyak silang lahat ay mapaparusahan. At patungkol po dun sa patuloy na nagnanakaw po ng pera ng bayan, matakot po kayo sa karma na pwede nyong sapitin o karma na pwedeng sapitin po ng mga minamahal nyo sa buhay. Tama. Ngayon, kayo ang nasa itaas. Ngunit balang araw o isang araw, kayo naman ang kakainin ng buhay ng mga bahana yan. Lagi niyo pong tatandaan na hindi permanente ang kayamanan sa mundong ito. Kaya wag na wag niyo ho gagamitin yan sa masamang paraan para lang po sa inyong mga sariling interes. Yan po ay ipamahagi ninyo ng tama at maayos sa lahat. Ayun lang po ang aming panawagan, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Tayo po ay magkaisa at ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. May paninindigan, may tapang at may prinsipyo. Ngayon, gusto nyo na bang wakasan ang korupsyong ito? Wakason! Sumigaw Sugod kayo na! para marinig hanggang sa House of Crocs. Sugod na! Gusto nyo na bang matapos ang korupsyong ito? Sugod na! Gusto nyo na bang matapos ang korupsyong ito? Talaga? Sugod na! Ngayon, ang hinihintay lang natin ay numero. Pag yun ay nakuha natin, wawakasan natin ngayong gabi mismo ang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Kaya patuloy po na inyaanayaan namin ang mga youth sector ng kabataan. Lahat ng mga grupo, LGBT, o kabataan, estudyante, guro, mag-aaral ngayong gabi dahil lahat po tayo ay biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Huwag na po tayong magbingi-bingihan, huwag maging bulag-bulagan sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Karapatan nating lahat ng mga Pilipino na hungkatin kung saan pinunta ni Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Ngayon, kung gusto nating wakasan ang korupsyon sa ating bansa, kung gusto natin mabago ang ekonomiya sa ating bansa, kung gusto nating umunlad ang ating bansa,
tayo mismo ang dapat gumalaw at kumilos sapagkat tayo ay mga mamamayang Pilipino na karapatan nating ungkatin at hanapin, imbestigahan kung saan napunta ang binabayad nating buwis. Kaya mga kaibigan kong Pilipino, marami akong nakikitang mga tao doon. Sana sila ay makilahok, mga estudyante, huwag ho nating biguin ang ating mahal na bayaning si Dr. Jose Rizal. Naong mga panahong sinabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngunit, nasaan kayo ngayong kailangan kayo ng inang bayan? Nasaan kayo ngayong kailangan kayo ng taong bayan? Mga kabataan, magsilabas kayo sa inyong mga bahay at ipaglaban natin at pakatotohanan natin ang sinabi ni Dr. Jose Rizal na tayong kabataan ang pag-asa ng bayan. Tayong lahat ay mga estudyante. Tayong lahat ay mga nagbubuwis ng ating buhay. Tayong lahat ay nagbabayad ng buwis sa gobyernong ito. Napudpud na ba ang inyong mga kamay? Napudpud na ba ang inyong mga paa? O sadyang wala kayong bayag at naluduwag kayo sa mga politikong nagpapahirap sa ating mga Pilipino? Mga kabataan, tuminig po tayo sa sarili nating mga paa. Makipaglaban po tayo dahil ito po ay para sa mga kabataan na kasalukuyang nag-aaral ngayon. Hindi po natin papayagan sa mga susunod na henerasyon ay mayroong maupo at mayroong maglingkod na hindi maglilingkod sa taong bayan kung hindi magsisilbi at maglilingkod sa mga politikong kurakot. Ito po! Yan po ang paulit-ulit kong tinuturo. Yan po ang pinagmumulan ng korupsyon. Yan po na komite ay binuo, hindi upang paglingkuran at pagsilbihan ng taong bayan, kung hindi para protektahan at itago ang mga nakawan na nangyayari sa ating bansa. Ito na po ang bagong Pilipinas ngayon. Ito na ang nagawa ng bagong Pilipinas. Kadugyutan, ibalik ang kurakot sa ating bansa, ibalik ang droga sa ating bansa, at mas padugyutin pa ang ating bansa. Yan po ang nagawa ng bagong Pilipinas. Kaya, mga Pilipino, magsilabas na kayo. Wala na kaming boses. Halina kayo rito, mga Pilipinong may pagmamahal sa ating bayan. Please lang po, kung gusto natin na matapos ang korupsyon, isang tabi ho natin ang mga kulay natin, ang mga pamumulitiko natin, isang tabi po muna natin at tayo ay magkaisa sa panahon ito sapagkat may mas malaking hinaharap ang ating bansa kaysa sa mga ibang suliranin. Yun ay ang korupsyon sa ating bansa na nagaganap ngayong taon. Thank you very much. Maraming salamat, Kuya Park. Okay, ngayon naman, ako naman, medyo nabuhayan na ulit ng boses. Ngayon naman, ang aking i-challenge ay ang ating mga mamamayan.